Welcome sa Nagmamausay with Lea Rasay, a podcast journeying through the stories of Filipino creative workers. This is powered by Husay.co, providing career management for Filipino artists as well as creative solutions for businesses. So our guest today is Micael De Lara Co, or Kael, a poet, translator, and communication strategist working at the intersection of language, politics, and public life. He is a Palanca Hall of Famer, known for bilingual poetry rooted in empathy and everyday life, with upcoming translations of Patrick Rosal and Rio Alma. Kael has also spent years in political communications and recently moved into advertising, shaping stories that capture public imagination. This year, he is releasing his first Filipino poetry collection in over a decade, alongside a hybrid book exploring how we think and dream across languages. He lives in Cagayan de Oro with his wife and 3 kids. So, na-meet ko or naka-work ko si Kael years ago noon nag-work pa ako sa government. So, may parallel communications team kami with different principals. So, maraming mga trabaho sa government work and mga impact-driven na projects. And then, fast forward, itong recording ng episode ay sinut namin sa Cagayan de Oro, kung saan siya nakatira ngayon with his family. So you're watching a shortened version of this episode. To listen to the full conversation, just go to Nagmamausay on Spotify or Apple Podcast. And when I dwell within that character, what I try to do is imagine ano yung best self niya. Pag nagising siya sa umaga na siya yung pinaka-inspiring, pinaka-mabuting taong kaya niyang maging, ano yung lalabas sa bibig niya? Hello! Sa ating Nagmamahusay with Lea Rasay. Andito tayo sa Cagayan de Oro. Kasama natin si Kael. So, pwede mo bang ikwento, sige, saan nagsimula yung influence or yung interest mo in writing? Di ko alam kasi kung writing per se siya. Pero, distinct sa akin yung idea that language can be used with intent. Madalas kasi, nagsasalita tayo parang ganito. Parang di mo naman masyadong iniisip kung paano darating, ano yung magiging reaction ng tao. Pero lumaki ako sa environment. First of all, I spent summers in Nueva Ecija. Tapos, marami kami magpipinsan. At parang bida ka kapag yung sinabi mo, makakuha ng reaction sa kapwa. So parang natataway sila, papatahimik. I remember may mga pinsan ako na parang, bakit yung ate mo sinasama yung boyfriend dito, mukhang hinugot sa talaksan ng uling? Tapos tatawa kami lahat. Parang gano'n. So I have this distinct sense that, in a sense, language can be wielded. Language can be used for effect. How that evolved into, di ba, the written word language, poetry, writing. Over time na yan, siguro sa school, influence ng teachers, but the idea that, di ba, parang kayo, designer kayo, di ba, things can be done in a manner that is purposeful, that is designed. That language itself can be that thing na parang, oy, piliin natin para makuha yung ganito epekto. I think ganun, pagkabata pa lang, may intuitive sense na huwag natin ibara-bara para maabot natin yung gusto nating layunin about it. Sa ano yun? Within your family yun, diba? Family, laki ako sa Blumentritt, ganun din eh. Kasi sa for the Manileños sa viewers mo, no? Diba siya, dito, malapit sa LRT, yung community doon, diba, dito kami mga parang lower middle class neighborhood, mga 2 blocks from Dariles. So talagang dense yun, marami mga bata naglalaro. So talagang, if you wanted not to sink into the background, you had to have an idea of, parang may sense ka ng the art of attention, the art of grabbing attention, the art of, diba, saying something that will make people notice you or doing something. May ganon. So it was really the context within which I grew up. Hindi ka ba, like, binuli? Sabi ko palang, parang first question. Hindi ka ba nabully sa pagka, alam mo yun, may sinasabi? Hindi, tigas ako ng bata ako eh. Madalas Ikaw yung nambubully. May pagka? Hindi. Just to correct that, no, cycle yan eh, di ba? We are all the product of our own trauma, di ba? Simula, bubulihin ka, tapos nung nagka-growth spurt ka na, ikaw naman yung medyo
Yung mga makukulit, kinukutusan mo. I grew up in that environment. Of course, I'm not saying it's correct. I'm just saying that, contextually, gano'n. Siguro parang, hindi naman ako yung tipong, hindi ako, di ba, parang yung typical, ngayon kasi, pag artist ka, ganyan, di ba, yung stereotypical views natin dyan is parang weird kid, highly introverted, nasa isang tabi, basa lang ng basa. Hindi ako ganon. In fact, parang very social, very extroverted. Batang kalye, in a sense. But I was fortunate enough na yung mother ko, educator, college professor si mami, punong-puno ng libro yung bahay. So meron akong ganong parang ambidexterity, in a sense, na parang pwede ko lalabas, text ka, punching, dampa, yung mga larong yan, di ba? Yung nung kapanahunan natin bago mauso ang screen time. Ang problema ko sa mga anak ko ngayon. So may ganun ako, pero meron din akong pag-uwi ko sa bahay, I would say may certain sophistication din pagdating sina Ermat, sina Erpat, pagdating sa edukasyon, pagdating sa exposing us to books. And I was exposed to those different environments and somehow, di ba, I'm a product of that. Hindi ako nabully. Nasagot mo ba? Nasagot ko. Hindi ako nabully. Nabully ako, pero I don't think nung nabully ako, I was bullied for being, di ba, yung implication, nabully ka ba dahil mahilig ka dyan sa art na yan? Hindi ka nabully sa yabang mo? Hindi. Nabully ako, ano ba, dahil sakang ako, yung mga gano'n. Dahil okay, mukha akong, dahil payatot akong malaki yung ipin. Dahil maingay ako, madaldal ako. Yung sa pagsusulat, yung expression mo sa words or, I don't know, sa literary, ano yung first material mo nun? Publication? Tula ba agad? Ganyan? Love letters? Hindi ko maalala, pero yung unang seryoso, college na. Nung pumasok ako, diba, parang lahat naman tayo may interest dyan. Tapos high school ka, diba, sa likod ng notebook mo, sulat-sulat kang konti. May leanings ng ganun. Pero pagpasok ko sa Ateneo, sa college, may literary publication, yung Heights. Tapos, nung una ko nakita yon, parang pinangarap ko agad, parang, uy, ang stig naman ito, published sila, ganyan. So, I felt it was such an honor to be included, to be published there. Tapos, nag-member ako nung org na yon. Ano na ako, junior na, third year na ako. Tapos yun, na-publish yung mga poetry in Filipino. So, Tagalog poetry ako nagsimula. Tula kaagad, hindi ko alam. Siguro, parang baka masyadong esoteric na or nerdy yung discussion about poetry. Pero parang I think yung difference ng poetry sa ibang genres, ibang forms, ibang art forms that use language is that si poetry yung aware of language as language. So as that guy who really grew up understanding that language can be utilized to arrive at striking things. Yung parang gano'n, di ba? Parang yun naman yung poetry, di ba? Bakit ang lakas ng dating ng sinabi niya? Ba't yung linyang yung poetry yun? Ganun natin siya isipin, di ba? The strikingness of it. So yun talaga, ever since, that's the way I thought in terms of language. Hindi ako kwentista. Hindi ako nag-iisip in terms of narrative na, eto yung nangyari, tapos yung sunod nangyari ito, tapos yung sunod nangyari ito. Di ba, Kastig? Hirap ako sa ganun, or hindi ganun. Hindi natural sa akin yun. Ang natural sa akin yun, uy, may isang linya, boom, wow, lakas nun parang ganun tumakbo yung isip ng isang makata. Yun yung distinct na thought process ng isang poet na iba sa thought process ng isang storyteller. Hindi movement, hindi siya narrative movement. It is really that striking line, that moment na boom, gumanon sa puso ka. Ganun ako mag-isip. Kunyari mag-document ka lang ng mga nangyari, not really to document. Ano yung kaibahan kapag poetry ang kakalabasan? Gandang discussion ito, di ba? Parang, how distinct is the storyteller's vision from the poetic vision? And I think hindi siya magkaiba or may intersection siya, obviously. Pero, kunwari yan, magto-documentary tayo, lalakad ka. Si poetic vision, ang magiging approach niya ay, uy, merong supot na tinatangay-tangay ng hangin. Kuhanan natin, ganda ng eksena. So, mas cinematographer, in a sense, yung tinginan. Or merong, di ba, parang may mga kalapate sa balustrada, tapos they're preening, tapos bigla may lilipad. Kailangan natin makuha exact moment na lilipad sila, tapos kuha natin, sundan natin, tapos tatawid siya sa araw. Gusto ko yun, may poetic doon. Ganun mag-isip si poet, yung thought process niya. Hindi ko alam, dahil hindi ako talaga, diba, I cannot lay claim to being a storyteller. But I do understand that perhaps the storyteller in that, diba, documenting would sense a certain causality ng events na parang
tutok camera dito. O, ano yung susunod? Ano yung susunod nating dapat tutukan ng camera? Kailangan nating asan yung exciting na mangyayari dito? So, I think yun yung distinction nun. So, poetry, sabi mo yung una mong parang full length mo na isulat. Since yung work mo, di ba, like literary, translator, tapos nasa communications ka rin, paano ka tumatawid kung yun ang pinanggalingan mo? Or hindi naman effort sa'yo yun? Hindi siya effort. In a sense, you try to apply a syncretic mindset na parang, etong ginagawa ko rito, ganito yan i-apply dito. So parang, I think every creative, to go mismo dun sa punto nitong podcast na nagmamahusay with Lea Rasay. I think every creative, necessary na ganun yung maging mindset niya, di ba? Kasi, di ba, kung gusto mong gawing profesyon, tatanungin mo sa sarili mo, ano ba yung nagagawa kong tama at paano ko i-apply yung nagagawa kong tama sa particular na field kung saan na pwede kong buhayan with income. So, yung history was, my first start in communications really was speech writing. So, ang kwento, siguro the narrative of it, speaking of storytelling, the narrative of it was, yung unang-unang palangka was 2007. Tapos, para kaswalan lang, wait lang. So, paano tayo napunta sa palangka? Ano yung 2017, ilan 2007. 2007. 24 years old ako nun. 24 ka. Ano, kakagraduate mo lang? Hindi, gumraduate ako 2003. So, parang ano yun? So, medyo lost years yun ang buhay. Gumraduate ako, tapos, gusto kong maging makata. Gusto kong tumula. Gusto kong maging artist. So, starving artist, literal. Medyo bohemian lifestyle, hindi masyadong, di ba, parakit-rakit, sulat-sulat sa magazine, wala talagang income masyado, magtuturo, magtututor ng konti. So, ganong lifestyle. Yung rakitistang bata na fresh grad na gusto lang i-pursue yung art niya. But those years, even though parang medyo, professionally, medyo, yun nga, wobbly, patalon-talon, formative sa akin yun. Kasi feel ko yung gabi-gabing pag-inom at pagsusulat ng tula, kasama yung mga katulad kong like-minded people, yung exposure sa people who respected the labor of it as much as I did, yung usapan, di ba, parang, yung pagtanong nyo lang na, di ba, what makes a line beautiful? What makes a poem beautiful? Yung ganon, gabi-gabing ganon. Training yun. Gumaling ako doon. Malinaw sa akin na umangat yung skill level ko dahil doon. So, from 03 to 07, medyo ganon. Tapos, September ang awarding ng Palangka. So, that was my very, very first major award na, di ba, abot sa point na parang akala mo, di ba, parang may konting publication, pero di ba, parang, can I really make a breakthrough? Tapos pag writer ka, pag poet ka, isa yun sa mga breakthrough, yung publication or workshops, kasi competitive yung workshops, or the big one is the national award, the foremost of which, the most prestigious of which, that time, even until now, is yun nga, Palangka. So, 07, nanalo ko, parang ganon. Pero hindi yun yung una kong sali, pang-apat, pangatlong sali ko yun. Nanalo ko, tapos, ang nagsalita, ang keynote speaker, si Mar Rojas. Tapos, nagkataon na yung staff niyang kasama, communication staff niya, dati kong kasama sa college, editor siya nung isa sa mga publications ng Ateneo. Tapos, sabi niya, "Oy, congrats," ganyan. Tapos, may opening, speech writing. So, yung opening speech writing, apply ka. Na which is more or less parang pagtropa mo, part nung magde-decide, sinabi sa'yo, mag-apply ka, alam mo na may foot in na to, just don't fuck up, di ba? Huwag kang pupunta ron ng nakasando, di ba? Magkwelyo ka naman t-shirt niya. So anyway, natanggap ako. So doon sa mga napagsulatan mga boss, ano yung mga soundbites na sobrang sumikat na nandun ka na ikaw yung nagsulat? Parang ayoko i-claim kasi ng diretso na ako yung nagsulat. Kasi sa totoo lang, sa kanila naman yon. But I can say I was in the room. I can say nasa laptop ko tinype. Mga ganyan. Pero, I mean, collaborative siya. But ultimately, before I respond to the question itself, the job of the speechwriter is not to ghostwrite, not to write for someone. Ang ginagawa namin talaga is, it's almost akin to acting. Parang ganon. In the sense that what I try to do is, I dwell within a character. At yung character na yon yung principal. And when I dwell within that character, what I try to do is, imagine, ano yung best self niya.
pag nagising siya sa umaga na siya yung pinaka-inspiring, pinaka-mabuting taong kaya niyang maging, ano yung lalabas sa bibig niya? And in those moments, I remember, for example, in terms of particular lines, di ba? Si Mar, nung unang-una, parang may speech yan. I forget kung saan, but it was a business conference. Tapos may linya doon na parang, when elephants battle, it's the ants that suffer. Parang ganun yung dating na, parang sinasabi, parang may malaking, pag merong mga economic downturns na based on geopolitics, sa huli, yung karaniwang taong bayan have to suffer through rising prices. Kay Pinoy Sangkaterba, pag tinanong ako yung unang-una, I remember about the West Philippine Sea, may linya doon na ang sa Pilipinas ay sa Pilipinas, kapag tumapak ka ng Recto Bank, para ka na rin tumapak ng Recto Avenue. Yung linyang yon, afterwards, yung mga taga-DFA, nagpapadala ng mga text message na thank you, ganyan, kasi nga, alam nila, parang tumatak talaga, malakas yung linya. Kay VP Sangkaterba, even though sa kanya ako pinakamaigsi. Kasi, for example, yung palang declaration speech, ang dami na dong mga, ang lakas nun parang ganyan, na mga linya. Andun yung radikal lang magmahal, di ba? Andun yung, although lumitaw na yan sa ibang linya, andun yung, ang nagmamahal kailangang ipaglaban ng minamahal. Andun yun. Andun yung, tumindig ka, tinitiyak ko, meron ding titindig sa tabi mo. And I remember that line kasi katatapos nung mag-viral yung kay TK. Yung tumindig, yung nakaganon, yung nakataas yung kamao na. Nauna ba yun? Nauna yun. Okay. And then I was parang ang gandang i-versify nito gawin siyang pang speech. And they're very, parang imperative, parang command no? Hindi tumindig tayo. Tumindig ka. I remember, nasa isang libro, eto, andito yan, galing, eksakto. Sa tabi. Andito yan, kinuwento yan, kwento ni Ma'am yan. Tayo ang liwanag. Tayo ang liwanag, Lenny Robredo. Decision time. Ayan, full spread dito na. Ayun yung exchanges namin ni Ma'am. Ayun yung mahabang email thread. Nag-i-emailan kami ng mga ito yung mga notes niya. So, ayun nako, si Boyet. Yan. So, yeah. Those were the days. Yan. Ang daming gustong mag-settle down sa hindi stressful na environment. Sustainable naman yung sumasweldo ka, may pamilya, ganyan, nasa probinsya, may mga puno sa tabi. So, tapos, ngayon, actually parang privilege din siya na you're still learning na ibang industry naman, ganyan. Ano masasabi mo sa mga writers? Ano pa ba mga kadikit ng iyong mga trabaho? Like writers. I think professionals in general na. Una, tama ka, masaya ako. Pangalawa, tama ka, na privilege siya. I feel really privileged to be able to do this and to earn a living off of it and to be allowed this kind of arrangement. And I'm thankful for that. I know na hindi siya normal. Diba? And I know na isa siyang bagay na kailangan i-negotiate, kailangan may particular credentials ka para masabi mo na hindi. Kailangan ma-prove mo yung worth mo sa kumpanya. But it is a privilege. Maraming nangangarap sa kung nasa ka ngayon. Sa setup na ganito. I think it's not lost on me na privilege siya. And sa totoo lang, parang gets ko na unusual siya, gets ko na buenas ako. I'm part of a company that values what I bring to the table enough to allow me this kind of arrangement. Tapos, all throughout my life, parang ang nangyari, parang sunod-sunod na buenas din siya. Na, di ba, parang buenas siya in the sense that I knew enough people who would open these kinds of doors for me. Dun sa speech writing, dun sa ganito, whatever. But I think, ang katabi nung buenas nung network na yon, ang katabi nun na hindi lagi nababanggit is that it's important that you know the right people, but knowing the right people, you have to be able to earn their trust too. And that is something that will come with, one, doing your job well. In fact, being the best at it. Diba? Parang having a claim at being the best at it or being really, really good at it. Na, yun, hindi ako mahiya sabihin na
sige, hanap kayo mas magaling sa akin. Good luck. May ganun angas, di ba? Number 2 is being reliable, di ba? Being professional, having professional integrity, and yun nga, yung pinag-usapan natin yung isang araw, pagsagot lang sa text, pagsagot sa message, pag-meet ng deadlines, being man enough to say na hindi ko mamimit yung deadline, pahingin 2 pang araw o 1 pang araw. May mga ganon, di ba? I think part of it is being kind and sometimes being angry at the right things. Ultimately, di ba, parang being someone that people know, yung tipong, ito mapapagkatiwalaan to. I think yun, parang ano na yun eh, parang kumpul-kumpul na yun, agglomeration na yun ng, paano ka ba magpakatao? Tapat ka ba? Maayos ka bang kausap? Marangal ka ba? Isang bagay na hindi ako mahihiyang ipagmayabang, na sa tingin ko, marangal kong binitbit yung sarili ko sa kahit anong professional environment na nilapagan ko. Magmula sa Senado hanggang sa Palasyo, sa OVP, ganyan. May mga nagawa akong kaaway, may mga, di ba, nakasigawan ako. Di ba? May mga kaibigan tayo na hanggang ngayon sasabihin na, yung isang araw, may mga, nagko-comment sa Facebook na madalas tayong magbanggaan. Totoo, madalas tayong magbanggaan. Pero, I don't think, sabi ko sa tao ngayon, madalas tayong magbanggaan, pero alam mo never kung kinwestiyon yung intention mo at values mo. At tingin ko yun din ang masasabi ng mga tao tungkol sa akin. Minsan abrasive ka. Minsan yung dating mo parang naninigaw ka, parang intense ka masyado. Pero I don't think anyone would ever question na my goals align with your goals. Diba? Yung values. And I think yun, kumakalat yung balitang yun. And we've spent, I think, many hours over the last few days talking about ito, yung, di ba, parang pagbibida, yung mga achievements, paano mo ibibida. At ayun, nahihiya akong sabihin yung mga bagay na yun. Pero itong particular na bagay na to, yung pamumuhay ng tapat at marangal, yung pagpapakatao, yung pagkakaroon ng integridad sa trabaho, pagiging maasahan, hindi ako mahihiyang ibida yan. Madaling halongkatin yung mga medal at yung mga trophy dyan andyan lang yan. Pwede ko iabot yung CV ko. Ang hindi nyo makikita sa CV ko, yung testimonya, siguro na, maayos akong tao. Parang ganun. Pwede tayo magbanggaan, pero alam mo yun. And I think dun sa tanong nga, how do you get there? Is, alagaan mo yung pangalan mo. Diba? Pag branding siya, diba? Pag nabanggit yung pangalan mo, ano maaalala ng tao? Ayan, nangaaway yan, pero magaling yan. Or, sa huli, alam mo, mapapagkatiwalaan yan, diba? Or siya yung tipo ng tao na, diba, itatanong what's the right thing to do at gagawin niya yun. And I think, yun yung mga mahahalagang bagay outside of your technical skill in graphic design, or film, or animation, or writing. Yan yung mahalagang bagay na maasahan yan. Okay yan. Goods yan. Good person yan. And how many years yun, di ba? Like, Nagmula. Ay, mahirap i-build. And sa totoo lang, what I've noticed is, it comes with age. Understanding how important that is. Na parang kunwari minsan, 21, 22 years old. Back then kasi gagraduate tayo, 20 years old, di ba? 22 years old ka, fresh grad ka. Hindi mo pa alam kung gaano kahalaga yung arriving on time, yung wag kang magpapalit. Hindi mo pa alam kung gaano kahalaga yung meeting a deadline. Minsan parang, okay lang yan. Sige na. galing, ang ganda naman yung portfolio ko. Oo, may ganyan. Yung parang over time mo natututuhan yan eh, na dapat pala hindi ako nagpalit. Or dapat pala sumagot ako sa text kahit gaano ka ano. Kasi yung mga ibang tao, iniisip yun eh, di ba? Respeto yun eh. So, yan yung mga bagay na many years, di ba? Parang you start out. And yan, it's something I tried to build on over those many years. Okay! Yan! Thank you! Grabe ah! Usapan natin. Good, 7:00 na.